Thank you. Maraming salamat. Si Attorney Domingo Cayosa po ang isang constitutional law expert at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Sakto-sakto dahil constitutional itong issue natin eh. Yung pagtanggap po ng mga impeachment complaint, nasa ali ito ni Attorney Domingo Igon Cayosa. Attorney Igon, good morning po. Good morning, Alvin. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Ano po yung take po ninyo doon sa bumubula yung bibig ng mga nag-file kahapon dahil walang gustong tumanggap ng kanilang impeachment complaint laban sa presidente? Anong insights, anong take nyo po doon sa isyong yon? Well, depende kung anong complainant. No? Kasi yung pangalawa ay meron naman silang verified complaint at meron naman isang congressman na nag-endorso nito. Mm-hmm. So it is ministerial upon the office of the Secretary General na tanggapin ito at i-refer kaagad sa speaker. Opo. So yung rason na hindi nila pwedeng tanggapin kasi wala yung kanilang Secretary General na sa Taiwan daw, hindi ho yun sapat na rason. It is actually a violation of civil service rules at yung ethical standards for public officials, yung ginawa nila na hindi pagtanggap ng complaint. So, yung pangalawa naman, based on what we've seen in media, ay mukhang yung mga complainants lang ang nandun. Wala naman tayong nakitang congressman na mag-endorso. So there's nothing to receive kung wala namang endorsement ng at least isang congressman. so ibig mo sabihin, hindi pala magkakapareho ang kaso ng grupo ni na former Congressman Mike Defensor at yung grupo naman led by former Congressman Teddy Casino. Magkaiba sila, attorney. Oo, kasi we haven't heard and we did not see. Ito based lang dun sa mga published reports, Alvin. Dun sa Makabayan Black kasi meron silang congressman na nag-endorso. A requirement yan sa konstitusyon. The verified complaint must have a resolution of endorsement from at least one congressman. Doon naman sa complaint ni na Attorney Topacio, hindi malinaw, wala akong nakita, walang sinasabing nag-endorsong congressman. So, kulang yon. Hindi naman nila pwedeng tanggapin yun. Actually, meron daw silang sponsor. Narinig ko yung soundbite na yun eh. May mga snippets ng video na lumabas sa social media, attorney. May tinanong si congressman o si Paras ba yun? Narinig ko may nagsabi, hindi, meron kami, may sponsor kami, 3 batang mambabatas. Nagsabi siya ng ganun. So hindi pwedeng sabihin mo lang na meron, kailangan nandun. Oh no, hindi. Kailangan, pero yung pinirmahan nung congressman yung endorsement resolution niya. Tama natin yun. It's not enough that there's a verified complaint. Ang nakasaad sa konstitusyon at saka sa Section 3 ng House Rules on Impeachment, yung verified complaint accompanied by an endorsement, resolution of endorsement from at least one. So kung may 3 congressman sila, dapat sinabay nila dun sa kanilang complaint. Yun ang tatanggapin dapat ng sino mang opisyal sa Office of the Secretary General. So in a sense, kaya bang sabihin na may defect? Kung defective din pala yung sinampa ninyo in the first place kasi walang nakalagay na endorser. Can you say that? Well, of course, it remains to be seen. Yung sabi-sabi yun kasi mahirap kung sabi sa isama nila. It has to be a written endorsement. So, malinaw yun, no? Na requirement. Yung sinasabi nila, well, we don't know. They haven't shown us yung buong contents. But magkakalabasan yan ng katotohanan pagdating ng Monday, di ba? Yan naman ang munang session day. So usad tayo, ano po? So ang sinasabi ni Attorney Igon, hindi pwede na absent si Garafil, wala na magre-receive. Dapat meron pa ring mag-receive. It's not even a constitutional issue, Attorney Igon. Hindi ba ano lang yun, administrative lang yun? Kasi ano lang, ministerial lang yung role na yun, hindi ho ba? Tama. At yung civil service rules, malinaw ho naman na kahit anong opisina ng gobyerno, kung wala yung namumuno, yung next in rank, at kung wala, magde-designate ng pagtanggap. Plus, hindi naman kinakailang opisyal eh. Yung receiving clerk doon pwede na eh. Ewan natin kung bakit inayawan nila itong
second impeachment complaint. Tatatakan lang naman yun, na-receive. Yun, ganun lang yun, hindi ho ba? Parang patunay lang na tinanggap kasi ifo-forward na rin naman niya sa House Speaker's office yun, hindi ho ba? Tama, ministerial lang yan. Tama naman yung ginawa ng yung second impeachment complainant at mga kasamahan nila. Nag-iwan sila dun ng kopya at managot na lang yung Sige, so usad tayo. Kasi hindi po dito sa stage na ito yung unahan. Kung hindi nandun sa Committee on Justice, hindi ho ba? Ituloy nyo nga po yung sequence. Saang banda, saang stage yung critical para matrigger yung 1-year ban, attorney? Pag natanggap ng Office of the Secretary General ang kanyang obligasyon to immediately refer it to the Speaker. Tama. Okay, tapos yung Speaker naman within 10 session days, ika-calendar yan, i-refer yan sa Committee on Justice. Once na nai-refer sa Committee on Justice, yan yung impeachment complaint na magti-trigger ng 1-year ban. Wala nang susunod dyan. So yun siguro ang pinag-uunahan nila o kaya dedebatehan nila ngayon. Kasi maari kasi ang Kongreso pwedeng tatanggapin lahat pagkatapos titignan, i-assess o kaya i-consolidate nila. Kung sa tingin naman nila lahat ng tatlo not sufficient in form and substance, i-dismiss na nila. Ngayon kung magre-report ang Committee on Justice dun sa plenaryo. So pagdating naman sa plenaryo, kung makakuha ng at least 1/3 vote, isasampa nila ang kaso sa Senate Impeachment Tribunal. Kung sakali ang assessment ng Committee on Justice, 38 members yan, insufficient in form and substance, pero pagdating sa plenaryo, may 1/3 vote pa rin. Sabi, hindi, pwede ito. Isasampa nila ito sa Senate Impeachment Tribunal. Atras mo ng konti. Doon sa Committee on Justice, pwede ba na i-consolidate yung lahat ng impeachment complaint into one mega complaint? Pwede ba yon? Well, pwede yan kung, of course, this will be in coordination with the complainants. At pwede rin kasi na yung titignan nila yung mga may ebidensya lang, siyempre sila kasi yung responsible as prosecutors Opo. So hindi rin naman pwedeng lahat ng mga grounds, lahat ng mga allegations tatanggapin nila kung sa tingin naman nila hindi naman ito lulusot. So sayang lang yung oras, sayang yung effort. So pwedeng yung mga matitibay lang na grounds na may sapat na ebidensya ang kanilang i-recommenda sa plenaryo para gawing articles of impeachment. Ngayon, bilang constitutionalist, Attorney Egon, sa palagay mo ba option pa rin sa Kamara na gamitin yung dati nilang ginamit na one-third ng member ng House? Diretso, wala ng Committee on Justice. Dire-diretso tayo. Pwede pa rin nilang gamitin yon o hindi nila pwedeng gamitin dahil may decision na ang Korte Suprema although may MR pa at pending pa yung final decision? Well, pwede pa rin sapagkat yung desisyon naman ng Supreme Court, hindi niya matatanggal yung napakalinaw na mode impeachment. Yung bang express lane, kumbaga, diretso na sa plenaryo at kung merong sapat na boto, yung complaint o yung i-endorse o i-approve ng plenaryo na complaint, yun ang magiging articles of impeachment. So, hindi maapektuhan, hindi mai-erase yung malinaw na constitutional provision. At yung desisyon ng Supreme Court hanggang ngayon, dahil hindi pa nila nare-resolve yung MR, nasa limbo pa yan Hindi pa natin alam kasi napaka-controversial yan, Alvin, at dapat naman i-resolve na ng Supreme Court. Napakabagal naman nila. Dinatnan na ng mga napakaraming impeachment proceeding, wala pang clarity. Yeah, that's what we talked about last time, hindi ho ba? Ilang linggo na yun nakaraan, wala pa rin. Aabutan na sila ng February, wala pa rin. Tanungin niyo ang Supreme Court, di ba? Press release silang press release. So tanungin niyo yung kanilang spokesperson kasi it's also their obligation to tell us why up to now hindi pa mariresolve
yung MR ng isang napakahalaga at napaka-controversial na desisyon. Baka naman inaantay yung timing kasi February pa pwedeng maghain ng impeachment complaint naman laban sa pangalawang pangulo. Hindi kayo inaantay nila yung anniversary sa kanila ilalabas yung decision, attorney. Wag naman sana sapagkat kung ano ang desisyon ng Supreme Court, mag-agabayan yung Kongreso. Meron ng mga impeachment complaints ngayon. That's a disservice to the Republic and to our people. Yung napakatagal na pagdidesisyon ng Supreme Court. Tama. Ngayon, doon sa impeachment, kailangan bang tapusin muna yung impeachment process against the President? Dahil nauna na nga po ito, bago aksyonan ang impeachment process naman laban sa Vice President o pwedeng magpang-abot yan sa Committee on Justice, Attorney? Pwede naman mapang-abot at hindi naman nakalagay sa konstitusyon na one at a time. Yung bang sequential, wala ko yun. Kasi nga, marami ho namang mga impeachable officials. So pwede magkasabay mga yan. Of course, yung pag-hearing, hindi naman pwedeng sabay-sabay kasi labo-labo yan. Ang mag-determine ng scheduling, of course, yung Committee on Justice o kaya yung plenaryo. Pero ang dulo nito, alam mo naman, you are also, nagtuturo ka rin, I suppose, dati ng political law. Sa totoo lang, numbers naman ang pag-uusap. Ang laban dito nasa numero no? Kahit gaano ka-sound yung argumento mo o yung complaint mo, kung walang suporta ng mga miyembro, hindi uusad yan, attorney. Of course, logically, numbers game yan. Why? Because yung mga prosecutors, mga congressman, so ang dami nila. So kinakailangan pagbobotohan nila. Yun sa impeachment Senate, impeachment court, maraming mga senador, 24 sila. So kinakailangan talagang pagbobotohan. That's the only way naman. So it's a numbers game. But you're correct. It's not only a legal and factual and evidence-based proceedings, meron ding halong politiko. Kasi nga, yung taga-usig, mga politiko, yung mga taga-husga, politician din. So binabalanse siguro nila. Kasama na, unfortunately, yung kanilang political interests. Maraming salamat for your insights. Usual, very, very sharp and understandable. Thank you, Attorney. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Magandang umaga po. Si Attorney Domingo Igon Cayosa po, isang constitutional law expert at dating Pangulo po ng Integrated Bar of the Philippines.